para mabigyan prioridad at mapadali ang pagboto ng mga kababayan nating mga senior citizen, yung mga nakatatanda, pati na yung mga may kapansanan. Sinimula ngayong taong ito ng COMELEC yung pagtatatag ng mga espesyal na mga presinto. Sila ay natagpuan sa ilang mga mall sa bansa. Samantala, naging problema naman sa President Corazon Aquino Elementary School sa lungsod ng Quezon ang mga nagrereklamong botante na hindi umabot sa oras ng botohan. Nandun ngayon live si Susan Enriquez. Susan? Mike, bagamat nagkaroon ng reklamo ang ilang botante dito sa President Corazon Aquino Elementary School sa Batasan Hills, Quezon City, pangkalahatan ay maayos namang naisagawa ang eleksyon dito. Nasa 39,000 ang bilang ng mga rehistradong botante sa President Corazon Aquino Elementary School. At gaya ng ibang eleksyon, hindi nawala ang problema ng mga hindi raw makita ang kanilang pangalan sa voters list. Yung wala, nakakaboto, tapos ako yung karating kanina panghanap ng pangalan, hindi makaboto. Galing ako ng Batangas, umuwi na ako dito para bumoto. Minimal naman kundi yung mga hindi nakikita ang pangalan, as usual. May mga hindi rin nakaboto matapos mahuli ng dating. Mahigpit kasing ipinatupad ng Commission on Elections na alas 3 ng hapon sarado na ang mga presinto. Kaya nga hindi na pinapasok sa mga gate ng eskwelahan. Wala naman sinabi na hanggang alas 3 lang. Sa Makati kasi trabaho, nalalayo pa. Ay, pumasok pa ako. Gusto ko sanang maabot. Nagwangwang na, nagbigay na ng signal ng school, ang principal. Pag 3 o'clock, siyempre stop na, di ba? Alam naman ng mga teachers, kapag yung mga tao nandyan na sa kanilang presinto, kahit 3 o'clock, pwede pa. Ang problema kasi 3:30 na, saka pa sila magwawala dyan sa labas. Kaya ang ilang mga botante na inabutan ng alas 3 ng hapon sa loob ng presinto, sinilip ng ilang watchers. Kaya bahagyan nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng ilang guro at ilang watchers. Hindi sila pwede. Nagpo-complain ako, galing pa ako na Ayala, Makati ha. Umabo lang ako para dito. This is a From Ayala pa ako, special, hinabol ko 3 this is a o'clock. holiday. 7 to 3 po May ang pasok time. niyo Wala po kami May magagawa. pasok kami. Priority nyo yung pasok nyo eh. Dumating kayo ng alas 3 pasado, wala na kami magagawa doon. Yung iba nga ay nangatwiran pa kung bakit dapat silang payagang bumoto kahit late na silang dumating sa mga presinto. Kaninang umaga, naabutan ng GMA News ang isang lola. Hinihingal ito habang bumababa sa hagdan ng President Corazon Aquino Elementary School. Wala kasi presinto na nakalaan para sa mga senior citizens sa baba at wala ring umaalalay sa kanya. Tuwing eleksyon na lang, problema ang tila hindi pagbibigay ng espesyal na atensyon para sa mga botanteng may kapansanan at matatanda. Ito sa kabila ng umiiral na Magna Carta for Disabled Persons kung saan dapat isaalang-alang ang kapakanan ng mga disabled persons tuwing eleksyon. Sa ilalim din ng Accessibility Law o Batas Pambansa 344, lahat ng gusali at institusyon ay dapat may mga estruktura tulad ng sidewalk at rampa para sa mga PWD. Para mapadali ang pagboto ng mga senior citizen at may kapansanan, sinimula ng COMELEC ang pagtatayo ng accessible polling place sa 4 na lugar sa bansa. 4 na SM malls ang pinagdausan ng accessible polling place, ang SM Manila, Lipa, Cebu at General Santos City. Malayo ito sa mainit at siksikan na presinto sa mga eskwelahan. Ikinatuwa naman ng ilang senior citizen ang bagong proyekto ng COMELEC. Hanggang 1:00 lang ang voting hours para sa APP dahil dinala pa ang mga balota sa eskwelahan para doon bilangin. Kung nagkaroon man ng problema, ilang reklamo yung mga botante dito sa President Corazon Aquino Elementary School, ang ikinatuwa lang ng mga teacher dito ay medyo naging maluwag daw yung mga silid-aralan na nagsilbing presinto dahil nagamit na nila ang isa pa nilang gusali kaya hindi na nagsiksikan ang mga botante. At doon sa bilang na 39,000 na bilang ng mga botante registered voters dito sa naturang paaralan, hindi pa masabi sa atin kung gaano yung turnout dahil tuloy-tuloy pa ang bilangan ng boto. Pero inaasahan nila na bago mag-alas 11 ngayong gabi ay baka matapos na ang pagbibilang ng boto. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.